Ayan, magandang umaga sa ating lahat, mapagpalang araw. Medyo sumikat ang araw sa madalas na pag-ulan dito sa amin. Buksan nga natin ang ating mga Bible. Alam nyo mga kaibigan, salamat pala sa patuloy nyong pagtangkili kahit na tayo ay maliit lamang sa ating ginagawang munting pag-share ng salita ng Panginoon mula sa ating banal na kasulatan sa Bible. Patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong espiritual na mga pagpapala, mga kaibigan, mga kababayan. Basahin natin ang Proverbs 21 verse 23. Proverbs chapter 21 verse 23. Itong sinasabi, whosoever guard his mouth and his tongue keep his soul from trouble. Kahit na sino na nag-iingat talaga sa ating mga salita, sa ating bibig, makakaiwas sa mga problema, trouble. Kaya totoo mga kaibigan at mga kababayan, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan na ating binabasa, sapagkat sa totoo lang, marami talaga ngayon ang nakaka-violate ng sinasabi ng banal na kasulatan na ito, ng verse na ito, sapagkat minsan walang patumangga yung mga salita ng mga tao o kaya chismisan, nag-aaway ang magkakapitbahay, magkakaibigan dahil sa walang prenong pagsasalita ng mga tao laban sa kanyang kapwa. Kaya dito mga kaibigan, ang turo ng Panginoon ay para maging isa ang tao, para walang kaguluhan. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga pagsasalita. Yan ang sinasabi. Dagdagan natin dito sa Psalm 19 verse 19. Ito ang sinasabi, let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Ito'y sinasabi na hindi lamang sa tao tayo nagbibigay ng lugod, kundi pati sa Panginoon. Kaya ang sabi dito nga sana ang salita ng aking bibig at ang meditation at ang nasa ng ating puso ay maging acceptable sa Panginoon. Hindi lang sa mga tao, kundi sa Panginoon na ating manliligtas. Kaya dito mga kaibigan, ang ating mga salita nakikita ng ating Panginoon kung ikaw ay may masamang intensyon doon sa iyong kapwa. Kaya ngayon mga kaibigan, maraming nagkakagulo kahit sa ating gobyerno, nagkakagulo sapagkat both side party nagbabatuhan ng masasamang salita, kung minsan mga fake news pa, wala sa katotohanan. Kaya dito nagkakagulo. Yan na ba nakita natin mga kaibigan? Nagkakaroon ng investigasyon sa Kongreso na naman tungkol dito sa mga fake news, sa mga ipinahayag ng magkabilang partido, magkabilang kampo, no? Sa ating gobyerno, na kung saan nagbabatuhan o kung minsan hindi lang minsan, karamihan hindi na magandang mga salita. Mayroon naman tayong right sa ating pagpapahayag, pero kung minsan sumusobra. Kaya bawal tayong magpahayag ng kasinungalingan, hindi totoo sa ating kapwa, maging sa ating kapitbahay, sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa namumuno sa barangay, sa bayan, sa siyudad, o sa isang bansa, para hindi sana magulo. Pero dahil sa walang patumanggang pagsasalita, kaya ang mga tao minsan nagkakagulo, pati ang ating bayan. Kaya dito mga kaibigan, ang paalala ng banal na kasulatan, ating mag-ingat tayo sa pagsasalita sa ating bibig at sa udyok ng ating mga puso. Mapagpalang araw mga kaibigan at mga kabayan sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong
Yeshua Messiah.